yung mga pinangako mo, Marcos, gawin mo. Ngayon nga, nakikipag-ano na siya, partner, itong sa Unity. Gusto na niya ulit ng Unity. Alam mo, you are the least, or you are the last person na magsasalita ng Unity. Kasi yan ang pinangako mo, sablay ka rin. On your first month, binulabog nyo yung Unity. Diba? Pero ito, here you are again, willing ka makipagsundo sa Duterte. Give us significant example. Pauwiin mo si Tatay Digong, hindi yung puro salita. We are waiting for you. Apakaingay mo before the election. Di ngayon ka mag-ingay. Ituloy mo yung sinasabi mo na kay Tatay Digong, na tinutulungan mo si Tatay Digong. Tuloy-tuloy ka mag-ingay. Huwag kang tatahimik dyan, Amy, kasi we are watching you. Ito Bongbong, anuhin mo. Pag-isipan mong mabuti, una, kung sino ipapalit mong DA Secretary. Dahil pinangako mo sa taong bayan yung 20 pesos na bigas. So you make sure, yung ilalagay mong DA Secretary, kayang maabot man lang or kahit man lang yung makakatotohanan, mga 25, kung hindi man maabot yung 25. Huwag yung napakalayo na parang 50 pesos na ang layo, 60 pesos ang bigas, malayo doon sa pinangako mo. So idikit mo lang. Pili ka nung magaling, regardless kung anong kulay. Regardless kung kakampi mo or hindi mo kakampi, ang kailangan ng taong bayan yung magpuproduce ng maayos. So, wag yung nasasayang yung bigas, wag yung maglalagay kayo ng 20 pesos na bigas dyan lang sa Cebu or sa Visayas lang or isang araw lang. Hindi. Yung mahaba ang solusyon. Marcos, pag na-solve mo ang gutom ng taong bayan, may pag-asa ka. Pero pag hindi mo na-solve ang gutom ng taong bayan, kahit anong sabihin nung pinagtataguan mo sa palda dyan na iyong ASEC, hindi ka paniniwalaan ng taong bayan. So, simulan natin sa gutom. Ang ganda nung pangako mo, ang ganda niyan kung matutupad mo. No? Tapos, siguro, pag-isipan mong mabuti, yung magiging Secretary of Justice. Napaka-importante niyan. Justice. Hustisya. So, dapat hustisya para sa lahat. Ang dapat magiging Secretary of Justice mo ay hindi yung magiging attack dog mo against the Dutertes. Hindi po yan ang papel ng SOJ. So, kung papalitan mo yan, total, nag-resign naman na ata, sana nawa. Palitan mo nung maayos. Yung patas. Kay Makaduterte, kay Makadilaw, kay ano ka pa man, ang inaasikaso, yung nararapat. Hindi yung para gipitin ng mga Duterte. So, total, meron ka na. Para sa akin, okay naman tong first step yung ginagawa ni Marcos. Basta lang, totoo. Hindi yung pakitang gilas, yung panglabas lang, yung totoo, yung galing talaga sa puso, gusto kong magbago. Yung bang, parang ano yan lagi ko na i-compare to si Marcos sa isang halimbawa, babaero. Nangako ka na sa asawa mo, hindi ka naman bababae. Tuparin mo na. Hindi ka naman bababae, hindi mo lang ipahuhuli yung cellphone mo. Pero paglabas mo, nang bababae ka pa rin. Di ba, RJ? Pagka mga babae talaga, gusto yung pinag-uusapan niya. Pero nang bababae pa rin. So, yung asawa mo ngayon, hindi naniniwala. Huwag mong sabihin si RJ ng bababae yan. Hindi naman. Parang ganun yung taong bayan, di ba? Kaya hindi naniniwala So, yung pagbabago, totohanin mo. Pinalitan mo yung gusto mo manilbihan ng totoo sa taong bayan. Alam mo, pwede ka pang makabawi sa 3 years na yan. Pero sa tingin ko, hindi mo kaya. Pero prove us wrong. Yes. Doon pa lang sa pagtatalaga mo ng secretary, kung yan ay magiging efficient instead of inutil, madadala ka niyan. Diba? Yung talagang, halimbawa, susolusyonan yung droga. Yung talagang, hindi yung sasabihin nyo, record yung nagawa ninyong pag-drug bust. Tapos ngayon, nabawasan para kayong Comelec. Tapos,
nawawala na yung driver. Yung mga ganong klase, di ba? So, yung mga pinangako mo, Marcos, gawin mo. Ngayon nga, nakikipag-ano na siya, partner, itong sa Unity. Gusto na niya ulit ng Unity. Alam mo, you are the least, or you are the last person na magsasalita ng Unity. Kasi yan yung pinangako mo, sablay ka rin. On your first month, binulabog nyo yung Unity. Diba? Pero ito, here you are again, willing ka makipagsundo sa Duterte. Give us significant example. Pauwiin mo si Tatay Digong, hindi yung puro salita. We are waiting for you. Apakaingay mo before the election. Di ngayon ka mag-ingay. Ituloy mo yung sinasabi mo na kay Tatay Digong, na tinutulungan mo si Tatay Digong. Tuloy-tuloy ka mag-ingay. Huwag kang tatahimik dyan, Amy, kasi we are watching you. The Filipino people are watching you. Daus-dus ka na, talo ka na. Binigyan ka ulit ng pagkatiwala ng iba. Sana, huwag kang mauwi dyan sa partner. Huwag siya mauwi dyan sa budol-budol na naman. Ay, nako. Pagka, partner, kung halimbawa budol na naman ito, wala na talaga magtitiwala. So, ibig Siguro sabihin... yung vloggers niya. Sila na naman yun. Sa akin naman, regarding dito, no, sa mga galawang ito, but, from the bottom of my heart, I really appreciate the gesture of Mr. President. Itong ginawa niya, itong revamp, this is a good start. Although may pagka-weak itong desisyon, itong utos niya na dinadaan pa dyan sa voluntary resignation, na pwede mo namang sibakin. Pagka ikaw, binigyan na kita ng pagkakataon binigyan kita ng pagkakataon na magtrabaho, gawin mo ang trabaho mo na iniaatang ko sa iyo. Pag hindi mo ginawa yun, may karapatan ako na sibakin ka anytime I want pagka hindi mo talaga ginagawa yung tungkulin mo bilang isang gabinete kapag hindi ka nagpe-perform. But still, a good sign. A good start yung pag-acknowledge ng pagkakamali. Doon naman lagi nag-uumpisa yung pagbibigay ng solusyon. Noumpisahan mo kung saan ka nagkamali. I-acknowledge mo na may nagkamali ka, then pag-aralan mo kung paano mo gagawin paano mo i-resolve or babalik ta rin at gagawing tama yung pagkakamali. Yun, magandang start ito. Dahil kahit paano, ito hinihintay natin yung aminin na may pagkakamali. Na ito, umamin na siya na sana lang itong good start na ginawa niya ay maging maganda ang katapusan sa pamamagitan ng paglalagay niya ng mga tamang tao diyan sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong talaga sa kanya para makabuti sa ating bayan, makabuti sa welfare ng mga mamayang Pilipino. Hindi yung ginagawa mo lang ito dahil medyo dumadaos-dos na ang rating, yung popularity and all that. You still have 3 years to prove the Filipino people that you are worth their vote, no?